out together. Walang talo pag together. Let's net together. Sa Net 25. Ani ng sining ng taong bayan. Ako po si Catriona Magnayon Gray, Arts Ambassador ng National Commission for Culture and the Arts. Halina't makisining. Ani. Siguradong walang lamig ang tatalo sa yakap ng suporta at pagmamahal ninyo sa amin. Mga netizens mula sa Baguio, tara na at maki-net together. This coming February 12, magkikita-kita tayong lahat sa CAP John Hay Trade and Cultural Center, Baguio City. Let's net together, Baguio! Makakasama natin ang mga paborito niyong stars ng Net 25 na pinangungunahan nila Eric Quizon, Epi Quizon, Vandolph Quizon, Bia Guanyo Mago, Empoy Marquez, Diana Meneses, Aramina, Aga Mulak at Tito Vic and Joey. Hindi na kami makapaghintay na makasama kayong lahat. Let's net together, Baguio! Sa ating headlines, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nakarating na sa Japan para sa 5 araw na official working visit. Nakararaming Pilipino kontento sa performance ng Pangulo at pangalawang Pangulo ayon sa SWS. Philippine contingent na tutulong sa search and rescue mission sa Turkey nakaalis na ng bansa kagabi. At underemployment sa bansa bumaba nitong 2022 kumpara noong 2021. Magandang umaga, Pilipinas. Ngayon ay Huwebes, Pebrero 9, 2023. Darito ng mga balita. Nakarating na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Japan para sa 5 araw na official working visit. Inaasahang mas palalakasin pa ng Pangulo ang ugnayan ng Pilipinas at Japan, partikular na sa trade, investment at security ties. Kabilang sa mga aktibidad ng Pangulo ang pakikipagpulong kay Japanese Prime Minister Fumio Kishida, Emperor Naruhito at Empress Masako. Una ng sinabi ng Department of Foreign Affairs o DFA na 7 makakalagang bilateral agreement ang lalagdaan ng Pilipinas at Japan. Kasama na rito ang mga kasunduan na may kinalaman sa infrastructure development, defense, agriculture at information and communications technology. Kontento naman ang nakararaming Pilipino sa performance ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte sa kanilang unang 6 na buwan sa pwesto. Itong lumabas sa survey na isinagawa ng Social Weather Station o SWS noong December 10 to 14, 2022. Ayon sa SWS, plus 68 o very good ang nakuhang net satisfaction rating ni Pangulong Marcos Jr. Habang plus 77 o excellent ang natanggap na rating ni Vice President Duterte. Sa kabuuan, excellent ang satisfaction rating ng kasalukuyang administrasyon. Nagbigay rin ng very good rating ang mga Pinoy sa administrasyon na pagdating sa pagtulong sa may hirap. Good rating naman para sa kampanya nito kontra illegal na droga. Moderate rating para sa paglaban sa korupsyon at neutral para sa paglaban sa inflation. Nakaalis na po ng bansa kagabi ang Philippine contingent na tutulong sa search and rescue mission sa Turkey kasunod ang tumamang magnitude 7.8 na lindol doon. Mahigit sa 80 ang binubuo ng mga tauhan mula sa Office of Civil Defense, Armed Forces of the Philippines, Department of Health, MMDA at Subic Bay Metropolitan Authority. Ayon kay Dr. Alfonso Danak ng Philippine Emergency Medical Assistance Team, nakahanda silang tumugon sa lahat ng uri ng emergency kasama na ang nagdamo ng traumatic injuries. Nagpasalamat naman si Turkish Ambassador to the Philippines ni Yasi Akyol sa gobyerno ng Pilipinas sa pagpapadala ng contingent team para makaagapay sa patuloy na isinasagawang rescue at relief operations sa Turkey.
Hinikayat ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS ang publiko na makibahagi sa mga isinasagawang earthquake drills dito sa Pilipinas. Kasunod ito ng pagtama ng magnitude 7.8 na lindol sa Turkey. Hinimok din ng PHIVOLCS ang publiko na suriing mabuti kung matibay ang istruktura ng kanilang bahay o pinagtatrabuhan para makaiwas sa epekto ng lindol sa bansa. Ayon sa ahensya, ang Pilipinas ay palaging nakararanas ng paglindol dahil nasa Pacific Ring of Fire ang ating bansa. Samantala, inabisuhan ng Department of Migrant Workers o DMW ang mga pamilya ng mga OFW sa Turkey, Syria at Lebanon. Maaari silang makipag-ugnayan sa DMW 1 Repatriation Command Center. Ayon sa DMW, ito'y para sa mabilis na impormasyon at nararapat na aksyon at tulong sa kanilang kalagayan kasunod ang pagtama ng magnitude 7.8 na lindol sa Turkey. Maaaring tumawag sa hotline 1438 o makipag-ugnayan sa kanilang email na repat@dmw.gov.ph. Maaari ring tumungo sa Turkey Help Desk sa DMW office sa Mandaluyong City mula Lunes hanggang Biyernes mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Bumaba ang underemployment rate sa bansa nitong 2022 kumpara noong 2021. Base sa pinakahuling resulta ng Labor Force Survey ng Philippine Statistics Authority o PSA, bumaba sa 12.6% ang underemployment rate sa bansa noong December 2022. Katumbas ito ng 6.2 milyon na mga Pilipino, mas mababa kumpara noong 2021 sa kaparehong buwan kung saan nasa 14.7 o katumbas ng 6.81 milyon na mga Pinoy ang underemployed. Ayon sa PSA, ipinapakita sa survey na dumami ang mga Pilipino na nagkaroon ng trabaho na may mataas na kalidad at may higit 40 oras lalo na noong holiday season. Naglaan po ang Department of Agriculture sa ilalim ng High Value Crops Development Program ng halos 327 million pesos na pondo bilang suporta sa pagpapalago ng industriya ng sibuyas sa bansa. Ayon sa DA, kasama sa pinaglaanan ng pondo ang Onion Production Support Services, Irrigation Network Facilities at Extension Support, Education at Training. Naglaan din ang programa ng pondo para sa pamamahagi ng mga makinarya at kagamitan, mga pasilidad para sa produksyon, gayon din para sa processing equipment at machinery distribution. Nagagamit na muli ang mga electronic gate ng Bureau of Immigration sa ilang malalaking paliparan sa bansa. Ayon sa BI, sa tulong ng e-gates, inaasahang mas mapapabilis pa ang pagproseso para sa mga papasok at lalabas ng bansa. Bukod dito, inaasahan ding mas mapapaigting nito ang seguridad sa border control ng Pilipinas. Matatanda ang noong 2020, pansamantalang ipinatigil ng BI ang paggamit ng e-gates dahil sa banta ng COVID-19 pandemic. Sinusulong naman ng Department of Tourism o DOT ang pagdadagdag ng direct flight sa Indonesia mula sa iba pang paliparan sa bansa. Inihayag ito ni Tourism Secretary Cristina Frasco sa bilateral meeting nila ni Ministry of Tourism and Creative Economy Minister Santiago Salahuddin I. Ayon kay Frasco, bahagi ito ng pagpapalakas ng ugnayan sa pagitan ng Pilipinas at Indonesia pagdating sa turismo. Dagdag ng kalihim, marami pang destinasyon sa labas ng Maynila na nag-aalok ng oportunidad kung nasaan ang direct flights mula at patungong Indonesia. Kabilang sa mga lugar ang Cebu at Davao. Alamin natin kung magiging maulan ba o maaraw ngayong araw ng Huwebes mula kay Raymond Ordinario ng Pag-asa Weather Forecasting Center. Magandang umaga, Raymond. Yes po, magandang umaga po, Sir Vice, sa ating mga taga-subaybay. At ito na magiging lagay ng panahon sa susunod na 24 oras.
Asahan pa rin natin ang maulap na papawirin na may mga pag-ulan dyan po sa Cordillera, Cagayan Valley, Bicol Region, probinsya ng Aurora at Quezon. Dala po yan ng ating hanging amihan. At ganun po dito sa Metro Manila, Western Visayas at nalalabing bahagi ng Luzon ay asahan po ang maliwara sa panahon na may mga mahihinang pag-ulan. Ang nalalabing bahagi naman po ng Kabisayan at buong Mindanao ay makakasa po ng maliwara sa panahon, maliban lamang sa mga isolated rain showers or thunderstorm. Agwat po ng temperatura dito sa Metro Manila ngayong araw ay maglalaro mula 22 hanggang 31 degrees Celsius, 15 to 24 sa Baguio City at Tagaytay City naman ay mula 20 hanggang 28 degrees Celsius. Sa ngayon po, Sir Reg, wala tayong nakataas na gale warning sa namang baybayin ng ating kapuluan, kaya po malayo mga kapalaot ang ating mga kababayang mangingisda at may mga maliliit na sasakyang pandagat. Sa susunod na 3 hanggang 5 araw ay wala pa rin po tayong inasahang bagyo na maaaring mabuo o pumasok ng ating area of responsibility. At yan po ang latest mula rito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa, Raymond Ordinario nag-uulat. Raymond Ordinario ng Pag-asa, maraming salamat. Magandang umaga. Sa ating Kada Balita Global, umakyat na sa mahigit 12,000 individual ang naitalang nasawi sa pagtama ng malakas na lindol sa Turkey at Syria. Mahigit 9,000 na nasabing bilang ay naitala sa Turkey kung saan naitala ang epicenter ng magnitude 7.8 na lindol. Sa ngayon, patuloy ang pagdating ng mga grupo mula sa iba't ibang bansa para tumulong sa isinasagawang search and rescue efforts. Samantala, nagdeklara ng 7 araw na national mourning si Turkey President Recep Tayyip Erdogan at 3 buwang state of emergency sa 10 probinsya sa Turkey. Umalo na sa 36 ang nasawi sa malawakang landslide sa southern Peru dahil sa walang tigil na pag-ulan doon. Tiniyak naman ni Peru President Dina Boluarte na pabibilisin ang pagbangon mula sa pinsalang iniwan ng kalamidad sa maapektadong lugar. Nag-deploy na rin ang Peruvian Army ng mga helicopter sa rehiyon para sa pagpapadala ng humanitarian aid, inuming tubig at sandbags. Sa mga sports balita, may bagong all-time leading scorer ang National Basketball Association o NBA sa katauhan ni Lakers superstar LeBron James. Napasag ni James ang dating all-time NBA scoring record ni Kareem Abdul-Jabbar, 38,387 points. Matapos umiscore ng 38 points sa naging laban ng Los Angeles Lakers kontra Oklahoma City Thunder, kaya umakyat ang kanyang total scoring record all-time sa 38,390 points para makuhang top spot. Pagkamat natalo ang Lakers sa Thunder sa score 133-130, tinapos ni James ang laro na may 38 points, 7 rebounds at 3 assists. Posibleng hindi makalaro ang team tennis princess na si Alex Ayala sa Southeast Asian Games na gaganapin sa Cambodia ngayong Mayo dahil sa kagustuhan niyang mag-qualify sa French Open. Bagamat gustong i-represent ulit ni Ayala ang Pilipinas sa SEA Games, makakasabay nito ang schedule ng qualifying tournament ng French Open. Nanalo ang Pinay teen sensation ng 3 bronze medals sa 2021 SEA Games na ginanap sa Vietnam para sa singles, mixed doubles at team events. Yan ang mga bumubulagang sports balita ngayong Huwebes. Punta naman tayo kay Pia para sa mga bumubulagang showbiz balita. Pia. Iginawad sa Movie and Television Review and Classification Board o MTRCB ang International Organization for Standardization Certification o ISO certification. Ang ISO certification ay nangangahulugang ang quality management system ng ahensya ay nakapasa sa standards of quality na kinikilala at nirerespeto sa buong mundo. Para kay MTRCB Chairperson Lala Soto Antonio, buo ang kanyang pagkilala at pagpupugay sa lahat ng mga opisyal at kawani para sa tagumpay na natanggap ng MTRCB.
very happy because this is the first in the history of the MDRCB to be ISO accredited. And it only shows, it is enough proof that the MDRCB is compliant and committed to delivering quality service to the Filipino people. Congratulations, Lala, at sa lahat ng bumubuo ng MTRCB. Sasabak ang actor-singer na si Piolo Pascual sa entablado bilang isa sa mga pangunahing karakter ng nobelang Noli Me Tangere. Gagampanan ni Papa P sa isang stage musical ang karakter ni Crisostomo Ibarra na hango sa nobela ng ating pambansang bayaning si Dr. Jose Rizal. Inanunsyo ng tanghalang una obra ang pagpili sa aktor bilang Crisostomo Ibarra. Pinamagatang Ibarra sa panulat ni Jomar Fleras. Mapapanood ang musical ngayong June 2023. Mamaya sa pangmalakasan, may continuation ng workout para sa ating Summer Beach Body Goals with Coaches Jim and Tony Saret. Makakausap naman natin sa ating Pinoy Inspiring Amazing Stories ang world-renowned film visual artist na si Jeffrey Figueras Manuel. Ipapakilala naman sa atin ni Kuya Tony Pet ang top 5 richest people in the world sa Tony Knows. At cast ng isang bagong online series, makikilala natin sa Guess Who. Lahat ng yan at mas marami pang mahalagang impormasyon, tawanan at kulitan dito sa paborit niyong tambayan tuwing agahan. Ito ang Kada Umaga! Pag together, walang talo pag together. Let's dance together. So let's 25. Hindi na itatago ang tunay na pagkatao. Nandito ako sa ngalan ng boss ko, si Ginoong Fernando Berospi. Mararamdaman mo kung paano maghirap. Gusto kong makita at maramdaman mo, Loel, ang pakiramdam ng nasa pagdurusa. Hanggang saan aabot ang kanyang kasamaan? Mr. Fernando Berospi. Siya ang nasa likod ng pananakot, pagbabanta at pagkawala mismo ng periodistang si Guillermo de la Cruz. Two sisters. Panalo tayo pag together, walang talo pag together. Let's dance together. So let's 25. Pagtaas ng presyo ng bilihin, kamusta na ba kayo mga kaagapay? Hindi siya masyadong mabili. Malungkot. Wala nang pag-asa. Mga kaagapay, huwag ka nang malungkot dyan. Dahil ikaw, ako, tayong lahat ay tuturuan ng ating mga kaagapay paano ba magkaroon ng sariling tanim na bawang at sibuyas. Ako po si Robin Padilla at ito po ang ulat, Kaagapay sa Hanap Buhay. Energetic ba tayo today? Mga Kada Squad ninyo, bumabati sa inyo ng isang happy at energetic Thursday morning. Masayang-masaya na naman tayo dahil Huwebes na.
nalalapit na ang weekend. At masigit pa dyan, nalalapit na rin ang Let's Net Together sa Baguio! Ano bang best way para spend ang weekend nyo para naman masulit ang 2 araw na pahinga? Aba, madali lang yan kung malapit-lapit kayo sa Baguio. E di manood na kayo ng Let's Net Together sa Baguio sa darating na yan na linggo. Nakikita niyo ba yan? Admission is free. Sa mga panahon ngayon na lahat ng presyo ay nagtataasan. May kabayaran. Ang Net 25 lamang ang magbibigay sa inyo ng isang dekalidad na show na libre. Na napakadaming mga stars, di ba? Kaya gusto nyo masulit ang weekend ninyo na naparating? Eh, manood na kayo ng Let's Net Together sa Baguio. Mamaya upload daw ako sa aking Instagram para ipakita sa inyo kung paano kami maghanda para sa mga Let's Net Together shows namin. Nakapag-Dubai na kami. Tayo. Nakapag-Cebu na rin po kami. Nasaksakan ang daming pumunta. Kaya guys, do not miss this. Kita-kita po tayo sa Cap John Hay Trade and Cultural Center sa linggo. 3 p.m. po yan. Exciting! Exciting! At syempre, marami pang dapat abangan ngayong araw. Ha? Isa na naman nakaka-proud na balita dahil isang Pinay na naman ang kinoronahan bilang Asia's Best Female Chef 2023. Siya ay ang Dagupan-born chef na si Johan C. Hindi biro ang training ni Chef Johan dahil nakapagtapos siya sa Culinary Institute of America sa New York. At nag-train din siya under world-renowned chefs Eric Ripper and Daniel Bulub. Diba? Si Daniel Bulub. Napunta sa'yo itong item. Oo nga. Ikaw lang marunong mag-ano eh. Hindi namin kaya mag-pronounce. Ripper and Daniel Bulub. Actually, ang first kasi di ba si Gaita Flores, si Margarita Flores, di ba? Asia's Best Chef. Ngayon, siyang head chef sa isang kilalang restaurant sa Singapore. At siya ang pangalawang Pilipina na nakakuha nga ng title ito dahil ang unang itinanghal na Asia's Best Female Chef ay si Chef Margarita Flores noong 2016. Congratulations, Chef Johan. Ang ganda nung sinabi niya dun sa ano. Kasi ano yan eh, affiliate yan ng 50 World's Best. Kaya, nakaaway naman ng ano, ng Michelin. Michelin, yeah. So, itong si Chef Johan, ang ganda ng interview, yung content na create nila for her, sabi niya, I want this award to be obsolete in the future. Kasi gusto niya na mabura lahat, mablur yung line, tapos, ano yan, female, male, lahat, best. Tama. Galing, ganda ng sinabi niya. At ito naman viral din ngayon ang cute na video ng isang pamilya. Ayon sa uploader na si Mommy Lovely, ay kinukuhanan silang mag-asawa ng picture ng kanilang 2-year-old na anak na si Zaiza. Grabe namang pangalan, Zaiza. Ayaw raw sumama ng kanilang anak sa pagpapakuha ng picture kaya siya ang humawak ng cellphone para kunan silang mag-asawa. Makikita sa video na ipapakita namin sana na binibilangan pa niya ang kanyang parents para kuhanan. Pero hindi sinasadyang napindot ni Bagets ang front camera. So napunta sa front cam. Kaya naman nang ma-realize niyang siya ang kinukuhanan ng camera, ay napasabi ito ng, May! Ganon. Akalaan niyo bang yung video na yun, meron 2.4 million views, 403.7 thousand likes, at 6,934 comments. Wow. Oh, diba? Ayan, panoorin nyo. Ayan ang video. Again. 1, 2, wait for mommy. Wait lang. Wait for mommy. Steady lang. Don't move. Okay, wait. Ready? Go. Rinig. Wait lang. 1, 2, 3. Ay, may. Akala ko smile yun. Ay, mali pala. Ay, mayi. Akala ko din, mayi. Ay, mayi pala yun. Wow, mayi. Mas maganda pa tuloy yung nangyaring outcome. Ang cute naman ni Saiza. Si XYZA. Saiza. Ang cute ng pangalan, diba? Ayun. Saiza.
Cute yun. And ito naman, sana hindi ako makamagi dito. Wow! Setup, sinetup mo yun. Talaga naman, technology is evolving dahil isang software ang kayang magsulat at mag-direct ng isang short film. Super galing ng news na to mga kada. Ang software na ito ay gumamit ng artificial intelligence at meron na nga ito na nai-produce na short film na may title na The Safe Zone. Panoorin niyo yan, no? Ang first Filipino short film na written at directed ng isang AI ay produced ng Filipino actor na si Richard Juan at entrepreneur na si Aaron Kenner. At ayon sa isa sa mga producer ay nakakapag-produce po sila ng chatbot ng 5-minute script na mayroong shot list at detailed instructions kung paano po gawing ang film na ito. Ang galing, no? Dagdag pa ni Richard, goal ng short film na ito ay ma-showcase ang collaborations between humans and AI. Ayun, no? Uy, si Alina. Parang totoo. Super dali na ang gawa ng movie ngayon, no? Pero sana, hindi naman mawalan ng trabaho yung Oo, natin. iba pa din kasi po yung tao yung gumagawa. Tama. Pero kakaiba talaga ang technology. Yeah, tama. O eto naman ha, nanibago ba kayo kahapon sa mga dumaan ho dyan sa bahagi ng East Avenue dito sa Quezon City? Kahapon ho kasi pinatupad na ho, nagsimula na yung bagong traffic scheme na pinatupad ng Quezon City Government at Department of Transportation. Kung saan ho, sinara na po nila yung gitnang lane na papasok ng East Avenue intersection. Kita nyo sa inyong mga screen, para mas ma-visualize ninyo. Ginawa ho ito para maiwasan na yung masikip na daloy ng traffic tuwing rush hour. Pinapaalala rin ho nila sa mga motorista na liliko pa kanan, manatili lamang ho sa kanang lane papunta sa kanilang exit sa elliptical road. Medyo mahirap ho kasi talagang kumanan-kanan dyan sa elliptical road. Kailangan mo talagang hinay-hinay. Pero ang problema ho ay yung mga driver na rumargasa ho, kanya lalo pagka-traffic naman ho, napagkasikip. Kanya maganda ho yung ganyang programa ng Quezon City Government din kahit paano nakakatulong makabawas sa traffic. Pagka rush hour, pero pag hindi naman rush hour, ganun pa rin ho, yung mga pakanan, hinay-hinay ho ha. Kanya na-experience ko ho yan Araw-araw ko May dumaan. hugot po, may hugot. Oo, mahirap Ikaw ba, yan. what kind of a driver are you? Nagugulat ako sa mga driver na nagsasabing, I'm a side mirror kind of driver. Parang hindi ba lahat dapat gumagamit ng side mirror? Bakit pinagmamalaki niya? Dapat Di ba dapat lahat ng salamin ginagamit natin? Oo, correct. rear view, side view. Kaya nga Dapat nandyan yan eh. may mabilis na, yung parang mabilis na glimpse din sa side mo, both sides. Hindi Oo, lang chine-check yan mirror. kapag Yes. nagpa-practical exam, di ba? Kaya mga kada, bago po tayo lumiko, tumingin muna tayo. Correct. Look before we act, okay? Ito naman, you don't need to look before you act. At kailangan action agad kasi baka maubusan kayo ng ticket sa mga Kanet 25 natin sa Northern Luzon. Makisaya na po sa Let's Net Together Baguio ngayong February 12. Ito na nga, araw ng linggo. This coming weekend po yan sa Cap John Hay Trade and Cultural Center at 3 p.m. Ayan yung mga stars na makikita ninyo for free sa Baguio this coming Sunday. Nakakatuwa, makakasama natin siyempre tayong lahat dito sa Kada Umaga. Si Pia, si Emma, si Present! President, si Leana, si Wedge, at siyempre ang inyong lingkod. Present na present. Are you present? Ako present. Yung sugat sa dila Ayaw! Happy Putol ka! Kaya parang, I'm present. Dahil mga kada present din, dahil makakasama rin natin ang Quezon Brothers na sina Eric, Epi, and Van Dolph, pati na rin sina Aramina, at syempre si Empoy Marquez. Kamukha ni Wes! Hoy, nandyan din ha. Kasama rin natin sina Aga Mulak, Tito Vic and Joey at marami pang iba. Kamukha mo rin si Aga Mulan. Oo. At dito, excited Always. na po kami makasama kayo dahil tatlong tulog na lang mga kada at mag-net together tayo sa Baguio. Kaya magkita-kits pa tayo dyan. See you there! Yahoo! Ito na pa mga hinanda namin segments para sa inyo. Nako, naka-beach body na ba tayo lahat? Hindi Mga pa. kaday! Kaya pala, kasi hindi pa tayo tapos. May continuation ng workout para sa ating Summer Beach Body Goals with Coaches Jim and Tony Saret. Nice. Yay!
Yay! Magigising ka na! Ayan o, nag-wave ka. Hey guys. At syempre tapos naman sa ating Pinoy Inspiring Amazing Stories ang world-renowned film and visual artist na si Jeffrey Figueras Manuel. Yun. Naku, eto na talaga mga kada. Makikilala na natin. Eto na talaga. Ang ating top 5 richest people in the world sa Tony Knows. Binabalik natin Everybody sila. knows. Huwag mo na i-bump off. Baka mamaya hindi na sila rich, ha? Huwag na bump off. Bago na yung Kasi lista. pabago-bago. Pero may point si Pia kasi pabago-bago yung stats nila. Oo, kaya- Payaman ng payaman. Baka mamaya, number 1 ka na pala, hindi mo alam. Oo nga, part ka lang pala doon. Parang ayaw niya mag-react tuloy. Yun nga. At kasama rin natin mamaya ang cast ng isang bagong online series. Makikilala natin sila as a Guess Who? Nice! Ang dami nating magandang segments. Pero bago ang lahat, oras muna para sa ating FGO or For Girls Only session namin ni Emma and Pia. Sorry mga boys, kami muna. Okay lang. Kaya mga mem, tara na! Let's go! Okay lang. Ayun. Hindi totoo yun. Kung sino yung ngayon, actual na kasama mo, yun ang talagang love mo. Naniniwala ako na first love never dies kasi once you love someone, hindi naman kagad nawawala yung love. First love never die? Hindi talaga kasi hindi ko naman siya first love eh. Hindi ka pa wala pang experience eh. Hindi ako maniwala kasi yung first love ko hindi ko naging asawa eh. Oo naman, syempre. Andun pa rin yung naging first love mo, di ba? Hindi. Kasi hindi ko rin nakatuluyan yung first love ko eh. Hindi rin. Iba yung namin, nakatuluyan namin, ganon. Oo naman po, kasi it leaves a mark, lalo na 'di ba pag first love mo. Te, pabasa. Badminton lock. Te, ano yung message? Te, siguro kailangan ko to. Ano ba yan? Naglalakad kayo dito sa gitna ko. Nakapurong-puno. Ito naman, nakapunto ko sa kanya. O, nakita. Galing. Busy-busy tayo, di tayo nakikinig doon sa mga... Napakinggan ko yung isang sinabi nung kada natin. Ano ba yung tanong, Miss P? Ang tanong ngayong araw, naniniwala ka bang first love never dies? Ayun na nga, ang sinabi nung isang kada, sabi niya, oo naman kasi it leaves a mark. Wow! May hugot! Sabi naman nung isa, di ko alam, wala akong experience. Ay, wala pa siyang Sabi first niya. love. Pero alam mo, Miss P, ako parang naging topic pa lang namin yan nung nakaraan. Sabi ko nga, ang love natin sa mga tao, iba-iba. So we cannot say na mas love ko to, mas love ko siya. Kasi same language yung pinapakita natin, but different expression. So wala siyang immeasurable yung love na binibigay natin. You're supposed to love everyone naman, Diba? including your enemies, especially your enemies. Tama. So, I think na your love for people should never die. Tama. First man yan, second, third, fourth, fifth. Pero kung romantic love ang pinag-uusapan natin, I don't think na it lives on. Siyempre, ibig mo sabihin, ako ngayon, may asawa na ako. Pero yung romantic love ko, para dun sa first love ko, nandun pa rin, siyempre wala na. Ano na yun? Ano ba tawag doon? Siguro ano na lang, Miss P? Platonic love. Love for your neighbor. Yes. Ang natitira. Hindi na romantic. Siguro unforgettable na lang siya kasi first love mo, doon mas maraming lesson kasi mas maraming experience kang natutunan. Hindi rin, practice lang yun sa akin. I believe the practice. I think you should love and be heartbroken until you find who you really love because then, ma-appreciate mo talaga yun and then that love, that one, will never die. That's what I believe in. Wow! Bilis romantic! Ang lalim na tao! Pero ganun talaga. Diba? Ganun ako mag-iisip. Oo. For me, Kung hindi namatay yun, di dapat kami na.
Ayan, Tama. diba? Hanggang ngayon, iniisip mo pa rin, hinahanap mo pa rin. Kaya naman kayo mga kada, sa inyong opinion, naniniwala ba kayo na ang first love never dies? Panoorin po natin to. Yes po. Kunwari, yung nagkahiwalay kayo, tapos pag bigla pa rin kayo nagkita, parang andun pa rin po yung pagmamahal. Yes. Dahil hindi mo siya makakalimutan kasi siya yung first love. Yes, kasi yun yung first time mo nagmahal, so parang bibigay mo lahat dun eh. Sa akin, hindi ako naniniwala sa first love never dies eh. Kaya nga tayo nakaka-experience ng bagong experience para yung mga first natin is mapunan. Sa katotohanan, bago pumunta ako sa Pilipinas, naghiwala ako sa jowa ko. Sa palagay ko, ito ay hindi namamatay kailanman. Ito ay sa ilalim ng puso namin. Hindi eh. Kasi kapag meron ka ng bagong mahal, you need to stick, especially once you get married. Hindi po naniniwala, sir. Si Mrs. po aking true love. Naniniwala po ako kasi nakakamatay yung pag-ibig. Hindi ako naniniwala sa first love never die. First love mo siya tapos sinaktan ka niya. Yung mawawala na yung love mo sa kanya. Hindi mo na siya babalikan. Hindi pa. Walang forever. Walang forever? Walang forever. Sorry ate. Walang forever. Love talaga mga kada, ang daming hugot, di ba? Basa ako, love is the force that pushes you to be selfless. Aba, may paganyan pala. Sige, ako din mag-share. Love is the feeling that makes you right again, makes you form words, weave it into sentences, form paragraphs, and give birth to ideas. Uy, ano may ganon, may ganon. Diba? May ganon. Ano mga poetic nyo today, eh? Ano pinanag nyo kagabi? Ang dami, May masasabi si Emma, may masabi si Diana. Kayo mga kada, siguradong maraming tulog na puso ang magigising or tulog na puso ang magigising sa ating usapin ngayong araw. Kaya naman, kung may masasabi ka tungkol sa ating diskusyon this morning, Gina talaga. At mag-comment na habang inaalala ang matatamis ninyong memories. At sagutin ang ating question of the day na naniniwala ka bang first love never dies? Sige nga, parinig nga, pakita ng mga comments at gamitin po ang aming official hashtag today na hashtag KUFirstLove. At malay mo, ikaw naman ang mapili naming best comment at manalo ng aming special prize. Game na mga kada, Ito, mem-sahe. Tama ngayon! Last yung sinabi ko. Kaya mag-mensahe na lang po kayo sa amin dito para mabasa naman namin ang mga comments niyo. Diba, mga mem? Tama! Dito lang sa mem. At up next, stretch na ang inyong shoulders dahil iyan ang susunod nating i-workout sa pangmalakasan with coaches Jim and Tony Zaret sa pagbabalik po yan ng Kada Umaga! Ay, wala na. This portion. Ever wonder how you buy from a merchant but the goods don't come from their own location? You might have come across this especially on some e-commerce platforms. This is called drop shipping and is one of the innovations of a growing online marketplace. We will be speaking to a young company who is now embarking on drop shipping this 2023 to expand their business. Lean and Green's chairman, Christopher Puntanar, together with engineer Arginel Maisog, its president, will tell us more about their drop shipping plans. Isa kami sa kauna-unahang gumamit when it comes sa multi-level marketing ng dropshipping. Yung platform na ginamit namin, the social media, yun yung nagpapabilis na makilala ka agad sa market yung products. Open for business with Cesar Vallejos, Sunday, 9 p.m.
maghanap ng one true love mo, Abo. Kailan? Malapit na. Malapit na malapit na. Mas okay tayo ng ganito. Kahit friends lang tayo, alam natin na mahal natin ang isa't isa. Mahal natin ang isa't isa? I think I'm ready. Listen very carefully. Engage na ako! And we are back, mga kad. Anong oras na? It's 6:43. Oras na po para po salamatan naman natin ang ating mababait na sponsors. Villa Caceres Hotel, the gem of Bicolandia, a 3-star hotel with a 5-star experience. Visit www.villacacereshotel-naga.com. North Luzon Express Terminal, Stark Molecular Laboratory, Rubik Builders, David Salon, whoever you are, whatever you do, we bring out the best in you. Visit a David Salon branch nearest you and book an appointment now. Like, subscribe, and follow them on their social media accounts. Visit their website, davidsalon.com.ph, for more details. Thank you so much, Mr. David Charlton. We would also like to thank RJK Services Manpower Agency Corporation, 318 Altamart, Final Match Security and Investigation Agency. Thank you. Thank you, Red Juice! Cleansing time na, narito na ang Red Juice. Bago ang lahat, cleansing muna, mag-Red Juice muna dahil sa Red Juice, mas masarap ang pakiramdam kapag malinis ang kalooban. Maraming salamat din po sa Canrev Corporation, Mr. Ami Kanke. Maraming salamat din po sa QC Motors Vehicle Inspection Center at Arnix Trading and Construction Supplies. Mga kabarkada sa umaga, syempre pure gold na tayo dapat. Talaga sa pure gold, always panalo sa tipid, sa baba ng presyo, very convenient at kumpleto ang produkto. Kapag nasa negosyo po ng pagtitinda, magpaaling po rin member na sa pure gold. May cashback sa bawat bili at ang daming benefits. Meron pong bagong aling po ring app for added e-negosyo opportunities. May load-to-all networks po dyan, cash in sa e-wallet at bills payment. Darada! Yun! Ano naman kayang next, Kuya Wedge? Ay, susunod na pala. Nako, ito na. Nandito na ang paborito nating mga coach ng bayan. Walang makatatalo. Nag-iisa, paborito nating lahat. Dalawa na? Dalawa nga! Aba, hindi lang sila isa, hindi lang sila dalawa, kundi kasama na kaming 5. Kaya eto na, pamalakasan na! Sinimula na po natin ang ating pag-workout para makuha ulit ang ating beach body. Sinimulan po yan ng ating dalawang resident coaches, si Coach Jim and Tony Saret. At hindi pa po tayo tapos. Okay, marami pa tayo i-workout na body parts. Kaya sa ating pangmalakasan po ngayong Huwebes sa umaga, another 4 minutes summer beach body workout naman para sa ating shoulders ang matututunan. Kasama po ang ating mga coaches. Good morning, guys! Morning! Good morning! You're back, you're back! Yes. Always excited to be here. Parang we have a few Kada members here na kailangan magising-gisingin nyo nga. Parang mga tulaling! Kaya pa ako gising mo. Kailangan nagpupula ng isip. Kahapon pa ako gising. Gigisingin ba natin direct and Pia? Gising tayo kasi. Oh, wow! So, welcome back po sa ating Welcome. 4-minute summer beach body workout kung saan po tayo gagalaw lamang at magpapalakas at magpapasexy sa loob lamang po ng 4 na minuto. Nice. Nako, ang
exercise natin ngayon sobrang exciting. Okay. Kasi, ita-target natin ngayon ang ating mga braso na ang tawag ko ay pang-kontra laylay ng braso. So, Yun. Ayaw natin na kahit anong kamay. Pwede, di ba? Walang extra movement. Walang nagwawagayway. Yeah. In short, beauty queen. Yeah. Unang nag-wave, di ba? Ito yung laylay. Before your arm, ito muna. Ay, tinaas mo pa lang meron na agad yan. Ay, ayoko. Okay, so basically, ang kailangan lang natin araw, 2 water bottles. Yes. Meron tayo lahat sa bahay niyan, mga mamis. Kuha na kayo. At upuan. Diba? Yun lang naman. So, seated workout siya uli. Kaya-kaya gawin ng lahat po. So, sabayan nyo na po kami. Okay? So, Let's do this. Seated. Upo tayo lahat. Kunin po natin ang ating 500 ml bottles for women. Or kung gusto niyo mas challenging, 1 litro na. Correct. Wow! Okay, so meron tayong 4 na galaw. 4 movements na naman siya. We're gonna move for 20 seconds. So 20 seconds na po tayo gagalaw. Tapos may 10 seconds tayong pahinga. Actually, pahinga natin maging active recovery. Since beach body workout ang hapon natin, konting fat burn dyan. So we're gonna work out for a total of 4 minutes. Okay. Okay, so if you guys are ready, teach as we go. Sabayan na lang po kami. Huwag po kayong manood. Sumabay! Kailangan Sabay na po tayo mga kada. Okay, so let's march in place first. Yan, so itong ating active recovery. Diba? Para naman po sa mga advanced, tulad ng ating ladies here, Direct Tony Pat and Wedge. Yes. Advanced na, no? Si Wedge, advanced na rin. Yes. Pwede naman po ang marcha i-level up ng sprint habang nag-aantay. Okay? So kayo po bahala. Yes. Para Okay, mag-sing. get ready for the first movement. Ang first movement natin, we're gonna pulse. So up here, sa harap, and we're gonna pulse lang. Oh. Ayan. So, Yeah. mga 1 inch lang po yung pagpalsa. Yan. 1 Body inch. straight. 1 inch. Tapos, lagyan niyo po ng tension yung inyong mga braso para mas ramdam nyo. Okay, 5 more seconds. Feel the tension, feel the tension, 3, squeeze. 2, 1. And march in place. March in place. In place. Or, mga advanced. Red goes or wedge? Advanced? Kada pa. Send nyo naman yung mga pictures nyo na sumasabay sa amin. Okay, ready? Arms up to the side. We're gonna pulse here and go. Ayan. Flying. Yep. Sana mas ramdam niyo po. So, pulse, up and down. 1 inch lang po. 1 inch, up and down. 1 inch. Yes. And 3, 2, 1. March in place. Coach Tony, bakit importante na 1 inch lamang and not any bigger or not, we know naman kung bakit. Yes. Why not smaller? Pero why not bigger? Di ba bigger better? Bigger is better, Yes. but for this workout, pulse kasi mas mabilis siya mapagod. Okay, everybody back here sa likod. Quality. Yes, sa likod. Pinaka-mataas. Alam niyo may tawad Hindi Mas mahirap kasi. And then, let's pulse. So, mas madaming reps, di ba, Pia? Mas maliit yung movement, mas concentrated and focused on that isolated area. So, Tsaka pansin ko, Coach, mas ngawit kapag ganito na maliliit, Correct. mas mabilis. Kasi non-stop yung galaw natin. nako, sabayan na po kami. And At wag 5, lang pong manunood. 4, Tara na po, 3, galaw-galaw! 2, 1. Alam mo, dapat bigyan din natin ng special prize sa mga kada natin magpapadala ng kanilang picture Yes. na sumasabay sa ating Alam mo ba, Pi? May mga nagme-message sa akin, kinagaya daw nila kasi yan madali lang daw. I want to see! Okay, message up ko here. nga. Oh, sorry. Dito tayo. Yeah. Squeeze the back. Squeeze yung back. Squeeze yung back. And then up, down. Dapat yung shoulder blades nakaipit. Ito, all the way up. Yes. Feel Tama ko siya. siya. Yung scapula natin, parang nagkikis-kisan sa likod. So, this one is a full, almost full. Almost full. But squeeze the back lang. Tapos, ang And mananalong 5 more picture, seconds. bibigyan ng Water mineral bottle. water. And march in place. March in place. Sasali pa naman ako. Hindi ko naman sumali. Water is life! Kailangan nila to pag mag-workout. Okay, so sa round 2 natin. Oh, round 1 pa lang pala yun. Round one. Round 2, same thing. Except pag-sprint na tayo lahat. Para Ayan. makapasok Level up. Ready? Arms up. Let's go, Wedge! And 3, 2, 1, go. Pulse. Feel
Pia, parang na-distract si Direk Tony Pet dun sa water bottle na premyo. Kalimutan niya yung workout. Akala ko pa naman, banana Q, barbecue, mga ganun, spaghetti. Kanina motivated. Pero pag kumain ka nun, kailangan mo ng Pansit. water. Hindi makaka-promote ng summer beach body ang mga gusto mo. 2, 1, and sprint. And sprint na po. So, pwedeng ang kamay nasa gilid lang po sa giliran. Coaches, mamaya, ililibi ko yung ginatang sa kantin. Masarap yung ginatang. Wow! Kambiay ka! Sunugin na natin po. Motivation lang. Motivation. Yes, stop. Motivate. Arms up. And gilid naman. Sabi tuloy ni Coach Jim, tama na yan, workout kayo. Kwentuhan kayo ng Tama na yung kwentuhan na yan. Focus. So, Tandaan niyo sa level up natin ng konti. Squeeze the back. And then pulse. Yan. Squeeze and pulse. So, sakit! Bandang patalikod po, iusod yung mga braso, tapos squeeze. Sana po ramdam nyo, sana po kayo yung sumusunod at hindi lang nanonood. 5, 4, 3, 2, 1, and sprint! Feel ko yan. Sarap. This is good. Go, Wedge! Masarap yung ulam sa kantin. Para sa ulam mo mamaya yan. Ay, saan ang ulam? And stop. Lagay sa likod. All the way back. Pinakasagad din. Pulse. Nice. So, Pia, parang you're pushing it up. Look here, there. You're feeling. Masakit siya. Feels good. Yes. Parang meron din siya sa triceps, no? Coach Tony? Yes. Ayan, bumabakat na yung triceps mo. Yung triceps na yan, ang hirap matigasin. Ang tigas ng ulo. 3, 2, 1. Ayun, Ang sumunod. hirap hanapin ng cut. Ang hirap pa yan. Yan! Sprint pa! One more Last time! one. Last workout. Last workout. Woo! Last movement natin. So, may hingal factor dahil nagsisprint po tayo at nagtutuon ng braso habang nagtutuon. 3, Energy! 2, 1. Last one. Shoulder press. Squeeze the back. Squeeze po And muna, up. tapos yun. Last 20 seconds. Squeeze Let's go, toward the mga back of kada. Pia. Yes. Good. Ang sarap din, umpisahan talaga yung yung araw ng may workout. Yeah. True. Totoo. Feeling mo productive ka na the whole It sets the tone, di ba, ng buong araw. Yes. And in 5, 4, 3, 2, and 1. 1. Yay! I'm ready for the summer! Ramdam ko yung dito, no? Coach Jim, Coach Tony. Ramdam mo, Pia. So it's here, Yeah. tapos dito Sa back. rin. Belt, yes. So para pag naka-swimsuit wow, ganda. Tone to tone, di ba? Pwede Wow, Wedge. Wow, Wedge. Pogi-pogi mo. Hiningal ako. Parang pagdating mo sa Baguio, maniniwala sila na magkamukha talaga ng mga Oo naman, naniniwala kaya yung mga tao. maniniwala talaga. Thank you, din. Coach. Coach Jim, Coach Thank you, Coach. Tony, maraming salamat muli. At wag po kayo magsasawa kasi hindi pa po tapos ang aming Malayo ang pa po. aming journey. Lalo na mga kada natin na sana ay everyday na iengganyo talaga to follow us and to follow through, di ba? 4 minutes lang yan pero sana it will lead to more urges to work out. Di ba po? Coach Jim, Coach Tony, anything you wanna invite our kadas to? Social media accounts. Coaches Jim and Tony Saret at sana po palaging antabayanan ang ating barkada tuwing umaga. Dito lang po sa... Wow, may plug pa! Antabayanan! Marunong ha! Tama. Thank you very much, Coach Tony and Coach Jim. Good job. See you tomorrow. Wow! See you tomorrow, please! Para naman ma-achieve na natin agad-agad ang ating summer beach body. At ito naman ang kailangan nating ma-achieve. Kailangan nating ma-achieve na makilalang top 5 richest people in the world. Ay, dyan na nagpa-anti-gym na. So Tony knows, everybody knows, at makakasama naman natin ang world-renowned visual artist na si Jeffrey Figueras Manuel. Naku, abangan niyo po yan sa Pinoy Inspiring Amazing Stories. Dito lang yan sa pagbabalik po ng Kada Umaga! Umaga.
presyo ng bilihin, kamusta na ba kayo mga kaagapay? Hindi siya masyadong mabili. Malungkot. Wala nang pag-asa. Mga kaagapay, huwag ka nang malungkot dyan. Dahil ikaw, ako, tayong lahat ay tuturuan ng ating mga kaagapay paano ba magkaroon ng sariling tanim na bawang at sibuyas. Ako po, si Robin Padilla, at ito po ang ulat, kaagapay sa hanap buhay. Mga Kada 25, abangan niyo po si Love and Uver ng Love and Everything sa Oh No, It's B-Roll Only ni Joey De Leon! Ay, kita po Kita Sabado! Oh no, it's Biro only. Sa Net 25. Ano ang mga parte ng katawan na nagsisimula sa letter K? Tatay! Kailangan natin itigil to. Lilipat na kasi kami ng tirahan. Sabihin mo na lang, hindi mo na ako mahal. Ba't ka naman ganyan magsalita, mahal? Sa kabilang kalsada ka lang lilipat eh. Ang dami mo excuses. Ang tawag sa game natin ay pasta, sir. Pagdating sa dulo, kailangan mapatayo nyo ang boteng ito. Ay! Parang magising ka. Kasi Hinihingal nga ako, di mo ako magugulat. Hinihingal ako. Kada, kasali kayo sa usapan, kaya iparinig na ang inyong boses at magkomento na ho sa ating question of the day na naniniwala ka bang first love never dies? Ang komento ni Elben Esperido, ang first love po, mahirap kalimutan. Kasi doon mo unang naranasan yung kilig, pero yung love, eventually, yun mawawala dahil mailalaan mo yun kung kanino ka itinadhana. O parang pelikula lang Ganda nung itinadhana. sinabi ni ha? Ito naman ang sinabi ni Rebecca Acoba Pineda Figueroa. Apelido. Parang ano lang yung pangalan ko lang yan Sabi niya, first love never dies. For me, it's true. Naniniwala po ako dahil first love ko ang aking kabiyak ngayon. Basta mahal mo, tanggap mo at mamahalin mo hanggang sa huling hininga mo. Hashtag KU First Love. Basta mabango, ha? Basta mabango. Basta mabango kahit bagong gising. Ikaw ba, Kuya Wedge, naniniwala ka ba? Ako hindi. Kasi kung sino talaga yung mahal mo, doon mo talaga ilalaan yung pagmamahal mo. Di ba, Emma? O, Maganda ikaw. yung sinabi nung una. Sabi niya, yung first, hindi mo makakalimutan. Pero yung love, syempre, nababago yan eh. Kaya naman mga Kada, gusto din naming marinig ang inyong thoughts at mag-comment na gamit ang aming official hashtag for the day, hashtag KU First Love, at sagutin ang tanong na, naniniwala ka bang first love never dies? Mas importante, friends pa rin kayo noon. Kahit hindi kayo nagkatuluyan. Oo naman. Ano Diba? pa rin yung friendship, yung relationship kasi na ganun. Pwede mo pa rin ituring yung love as friend. Tama. Iba't ibang klase nga ng love yan. Tulad ng love natin dito sa top 5 richest people in the world. Kuya Tony Pet, ipakilala mo na yan. Tony Dos! Magandang umaga! Huwag akala nyo! 7:01 na mga Kada, dagdagan ang kaalaman para mas bida saan man. Ito po si Kuya Tony Pet at ito ang To If Tony Knows. Everybody knows! Here we go again. Here we go again. Very interesting ang ating pag-uusapan ngayong umaga. Alam naman natin lahat na ang mga pinakamayayamang tao sa mundo ang nagpapatakbo sa global economy natin, kahit sa politika, sa ekonomiya, syempre, at kung saan-saan pang sektor. At alam niyo ba na as of 2022, nakapagtala ang Forbes magazine ng 2,668 billionaires sa buong mundo. At medyo na bago ang lineup ng mga taong ito sa last quarter ng 2022. Ang mayayamang ito
patuloy na nag-i-invest sa kanilang mga negosyo at iniingatan ng kanilang tinatawag na net worth. Kaya naman, ngayong umaga, makikilala natin ang top 5 richest people in the world. Updated at fresh na fresh, mga kada. Dito lang yan, syempre, sa paborito niyong trivyahan kada umaga. If Tony knows, everybody knows! Richest person in the world? Sa top 5, sa number 5 slot, the spot goes to this 92-year-old businessman and investor named Warren Buffett. Si Warren Buffett ang chairman at CEO ng Berkshire Hathaway na isang insurance, rail, transportation, energy, generation and distribution, manufacturing and retailing company. Si Buffett ay may net worth na, ano ba naman yan? $108.9 billion lang daw. What? Si Warren ay nakilala rin bilang Oracle of Omaha. At ilan din sa mga pinapatakbo ng kanyang kumpanya ay ang battery maker na isang kilalang brand ng battery at syempre isang restaurant chain na nagsiserve ng soft-serve ice cream. Soft-serve ice cream. Alam niyo bang may special promise itong si Buffett na sa darating na panahon ay i-donate niya ang 99% ng kanyang kayamanan sa mga nangangailangan. So far, nakapag-donate na siya ng $49 billion sa Gates Foundation, sa Melinda and Bill Gates Foundation. At sa foundation niya para sa mga bata. Aba, nakakatawa, di ba? $49 billion today ang na-donate na. Richest person in the world, top 4! Our top 4 spot goes to the 78-year-old American business magnate and investor na si Larry Ellison. Si Ellison ang co-founder, executive chairman, chief technology officer, and former CEO ng American computer technology company na Oracle Corporation. Si Ellison ay may $112.2 billion na net worth as of February 2023. Kilala rin siya sa kanyang 98% na ownership stake sa Lanai, the 6th largest island sa Hawaii, sa Hawaiian Archipelago. Noong 2018, naging part ng board of directors si Ellison ng kumpanya ni Elon Musk na Tesla Incorporated, kung saan mayroon siyang 3 million shares. Umalis siya sa Tesla board noong August 2022. 3 million shares, ang laki rin nun. Amazing! Siguro talagang sadyang napakasipag din nila, hindi ba? Yung tipong talaga namang wala silang ginawa kundi magtrabaho at magtrabaho. Ang tanong, natutulong pa kaya ang mga mayayamang mga taong ito? Richest person in the world, top 3! This spot goes to the founder and executive chair of Amazon, Jeff Bezos. Jeff Bezos, 58 years old, may net worth na $125.3 billion lang naman. At mayroon siyang 10% na ownership stake sa Amazon na aabot sa $96.5 billion. Mayroon din siyang ibang asset katulad ng Blue Origin. Aba, alam niyo yung Blue Origin, di ba? Tinetest na nila ilang beses na to make commercial space travel possible na may $9.15 billion. The Washington Post, kaka-acquire lamang niya yan, at na $250 million at $14.5 billion in cash. 1994, nang simulan ni paring Jeff Bezos ang Amazon.com sa kanilang garahe noon sa Seattle. Ang gandang company story, di ba? Napaka-humble ng company story na ito. Nagsimula itong sa pagbebenta ng mga libro at ngayon ay isa ng one-stop shop for everything, anything and everything under the sun. At inaasahang maungusan ang Walmart daw bilang world's largest retailer sa taong 2024. Richest person in the world, top 2! Buffering. Okay, nasa second spot na tayo mga kada. Dating top 1, ngayon ay top 2 na lang. What? Naungusan. Ngayon top 2 na lamang siya. Ang 51-year-old co-founder at CEO ng Tesla, si Elon Musk. Si Elon Musk ay may net worth daw ngayon na $188.6 billion at may 13% siyang ownership sa Tesla na nagkakahalaga ng $51.5 billion.
$51.5 billion. Amazing! Bukod sa mga ito, may mga asset din siya sa space exploration technology na nagkakahalaga ng, guys, $488.9 billion! $3.33 billion naman sa The Boring Company at $11.6 billion sa social networking site na Twitter. Yung controversial na Twitter, di ba? Kaka-acquire lang niya riyan. At noong 2004, naging major funder ng Tesla Motors o Tesla si Elon Musk. Kaya nakuha niya ang posisyon bilang CEO nito. Noong December 2020, nakasama ang Tesla sa S&P 500 Index, isang market capitalization weighted index ng 500 leading publicly exposed trading companies sa Amerika. Publicly declared trading companies sa Amerika. At noong January 2021, hawak ni Musk ang record na bilang richest person in the world hanggang December 2022, simula nang unti-unting bumagsak ang share price ng Tesla. Top 2 siya. Yung top 1. Kumapit ka! Richest person in the world, top 1! Sino kaya ito? Ang bagong pinakamayamang tao sa buong mundo ay ang 73-year-old na si Bernard Arnault. Bernard Arnault. Bernard Arnault. Bernard Arnault, ang CEO at chairman ng LVMH, Louis Vuitton Holdings, the world's largest luxury goods company. Hawak ng LVMH ang mga brands tulad ng Louis Vuitton, Hennessy, Marc Jacobs at Sephora. Si Arnault ay may net worth na $211.7 billion. Karamihan dito ay mula sa 97.5% ownership stake niya sa Christian Dior SE, ang holding company na may hawak sa 41.2% ng LVMH. May iba ring asset si Arnault mula sa Moli, ang company equity na nagkakahalaga ng $28.6 billion at mayroon din siyang $11 billion in cash. Yun yung, ganun siya ka-liquid. May $11 billion siya in cash. Imagine, cash on hand. Di ba? Nagsimulang hawakan ni Arnault ang construction firm ng kanyang ama na Ferrex Savinel noong 1971 at na-convert niya ito bilang isang real estate company noong 1979 at pinangalanan nitong Ferrinel Incorporated. Noong 1987, inimbitahan siyang mag-invest sa LVMH at naging majority shareholder nito. Naging chairman of the board at after 2 years ay naging CEO ng kumpanya. Wow, how to be you po. Diba? How to be you po, mga Ginoo. Grabe, di ba? Lima pa lang yan. Marami pa silang mga bilyonaryo sa mundo. Na-flex man natin sila, gawin natin silang inspirasyon. Pwede natin aralin ano ba ang mga naging strategy nila sa buhay para yumaman ng ganito. Paano sila nagsikap para marating ang kanilang kinaroroonan ngayon? Sipag, tiyaga at panalangin lang mga kada. Makakamit ni rin natin yan. Ang ginhawa sa buhay. Sana ay marami kayong natutuhan ngayong Huwebes ng umaga. Ano pang gusto niyong pag-usapan mga kada? Comment lamang or message us sa Net25 Facebook page at malay nyo ang requested topic nyo ang ating mapapag-usapan. Ito po si Kuya Tolipet, laging nagpapamangha at naghahatid sa inyo ng mga kaalaman. Dito lang sa paborito niyong trivyahan kada umaga. If Tony knows, everybody knows! Alright! Kilalanin naman natin ang bisita natin, world-renowned visual artist sa Pinoy, inspiring amazing stories with Pia and Diana. Ladies! Mga kada, espesyal po ang ating bisita ngayong umaga at kasama kong mag-interview sa kanya si Amiga Diana dahil ito pong bisita mismo ang nag-reach out kay Diana para mag-guest sa atin dito sa Kada Umaga sa pag-uwi niya dito sa Pilipinas. Nakakabilib po ang kanyang humility despite being a world-renowned artist. And here in the Philippines, he is the man behind the iconic time sculpture in Mandaluyong and the Victor statue, which is the newest landmark in Pasig City. Mga kada, the award-winning public artist from Chicago, Illinois, and definitely a proud Pinoy. Let's all welcome to Kada Umaga, Jeffrey Figueras Manuel. Jeffrey, wow! Good morning! Thank you for being here. Thank you for having me. Yeah, first of all, what made you... I want you muna
to greet our Kadas in whatever language you still remember after being in Chicago for 15 years. My whole life. Mabuhay ng Pilipinas. Maraming salamat ng pamilya ko sa Ilocos Sur, sa Santo Domingo. My accent's really bad, but thank you for having me this morning. Marunong ka ba mag-Ilocano eh? Narinig ko kanina. Yeah. Ano sabi mo? I just know kambing. You're so funny. So, you haven't really been back very often, Jeffrey? I born and raised Chicago. My Yes. parents are from Ilocos and San Pedro Laguna, and I just came back maybe 10 years ago after introduction from several developers here to come back after they saw these design competitions I was winning in the U.S. and said, "Why aren't you doing anything back home?" And I was like, "Why am I contributing to this idea of art and culture in other cities, but not bringing it back to my homeland?" So that was my mission, was to come back here. So the invite was to come back home by the SM Group. So one of the SM Group was the initiators. Actually, it was the Rufino family from the BGC Group that invited me and introduced me to several developers here, including the Robinsons, Ayalas, everybody, because the idea that I was saying art is for everyone. Galing. And it was a way for me to introduce my large-scale public artworks that I was doing in the U.S. and around the world here. Ayan, mga Kada, pinapakita po namin sa inyo ang ilan sa mga gawa ni Jeffrey. Nako, we pass this every day. Ito po yung nasa harap ng SM Mega Mall na you call, what is the title again? Time. Time. Oo, which you can see naman. Matagal ko nang iniisip, ano kayang iniisip nitong sculptor na to? Kung bakit square yung ulo nung mama sa sculpture, and then can you explain to us the reason behind that? So it's called my box series. So the idea is that cities, as a public artist, these cities are composed of not necessarily buildings, but the emotions that create these great cities. So my sculptures are part of my signature series that are based on emotional figures that are called time, passion, empowerment, and the heads are really substitutes for buildings. So when you put all these sort of heads on a horizon line, it creates a great skyline of what makes a great city. And the box series, the time, which is the idea, it's on EDSA, was appropriate, because here in the Philippines, it's always about Filipino time, the value of time, traffic, you know. And so the irony of it is the idea that he's actually on EDSA looking at his watch and the idea, and reminding people the value of time. Ito, Jeffrey, P, meron akong question sa kanya. We all know that you're internationally known, but also you're a city planner. Is that right? So my background was starting in urban design and architecture. You know, the Filipino, Asian parents wanted you to go to medicine, obviously, but I was secretly going to art school on the side, and they said, you know, Anak, how are you going to make any money? And I was like, being a starving artist. So the idea is I get my degree in, architecture, and urban design. And then, I had that moment in my life 10, 15 years ago when I decided to become a full-time artist. So, what was it that led you to become a full-time artist? Parang feeling ko I can relate, P. I think I can relate. What was it that changed your mind? Well, we all have our own sort of life struggles, and for me, it was my issues with heart disease. I have genetic heart disease, didn't know it. At the age of 35, I had a heart attack, triple bypass surgery, and decided that, what have I left in this world? And that's when I decided to go into my passion as an artist, to not create the tallest buildings in the world, but to create the newest icons in the world. Wow. Talagang ginawa mo talagang mission, Jeffrey, and you are actually succeeding in doing that, leaving your legacy in different parts of the world. Para sa mga kaalaman ng ating mga Kada, you have sculptures in Dubai, in Los Angeles, where else did you say? In London, Miami. Orlando, Jacksonville. And my largest icon in the world, which will be here in Ortigas, which will be dedicated Independence Day, hopefully. Wow! Guys, ang mission ni Jeffrey is to create the new icons of the world, right? The new landmarks, right? Yes, so when you think of, when I say Eiffel Tower, Arc de Triomphe, Statue of Liberty, the Arch, the Bean, Jesus the Redeemer, I didn't have to tell you what city it is.
Exactly. So when I say possibly the victor or the time, Yes. you will know that it's the Philippines. That is the Philippines. We love that. Thank you for that. Thank you for what you Yes. do. What is your inspiration behind your sculptures all over? So it's really about taking the history and the culture of the people of the city and reinventing it into an object form that explains and expresses the city in something that is spectacular. You know, it's really about, not about me, but it's about the city. So my job is really not to create art about me, you know, unless it's a part of my museum exhibits. But these icons are really about to honor the city and the culture that they're in. Yes. And these are huge structures. What are the challenges and the difficulties of creating sculptures that are so big? Well, engineering. Yes. So are you part of every single process of the construction? Yeah, so I'm considered what I would say like design, build, contractor. So I not only design it, but my team actually builds it, you know? And so you can see on the screen here the project where this is the 60 meters high. It'll be taller than the Statue of Liberty. Wow. Wow. Amazing. And it'll be dedicated on Independence Day. So the idea is that it's the global Filipino, and it's to honor you know, all the significant people that have left the Philippines, as well as people here that contribute to this idea of what it means to being Filipino. Yan po nakikita ninyo, yan po ang the victor, which you will see come Independence The whole Day day. this year. This is in Bridgetown. In Ortigas. In Ortigas. By, I have a question now, Jeffrey. How long does it take for you to make one of these? You know, the amazing thing is I've only been doing this for 10 years. And it's just, it's just, you know, you see these things like they take, you know, 10, 20 years to build one. But, you know, with technology and a great team, I think the idea is that, you know, I think the biggest challenge, and if anything, is when you asked earlier, is into engineering. So it's not, so with my background in architecture, you know, obviously everything has to withstand typhoon, hurricane, earthquake, you know. And so the idea is that it is sort of, the scale has to be able to sustain sort of all the environments and be timeless. And I think that's the challenge, is selecting materials that will become timeless, so. Jeffrey, what made you reach out naman to Diana? Well, I'm a big fan of his. I follow his work. I think I liked all of his pictures and he noticed me. I don't know if it's that. Why couldn't you follow Diana? Of course, everyone wants to follow Diana. But I think, you know, there's a lot of people who love art, right? I think the beauty about art is that there's no issues with where you're from, what your social economics are, you know, what your political position. I mean, art is for everyone. And I think the beauty is that art it can sort of connect people together. Yes. And that's why really on this week, I'm really here to announce my homecoming show. Yun. Pag-usapan Go natin right yan. ahead and invite our Kadas Please to invite your everyone. shows. Sure. I had my first museum exhibit in USA, which was called Points of Connection. It was really about connecting people. My show, which is going to launch next week, the opening show day is Wednesday, February 15th. It's called Points of Origin, the idea of me coming home and discovering components within the show that talk about taking my large-scale work to smaller places, but also talks about my issues with heart disease, this idea of immigration, with brand addiction. Yes. So there are several storylines within my art exhibit that people will appreciate. And the beauty of it is it's Art Fair Philippines next week. And with our sponsors, we are able to charge zero admission. So it's free to the public next week. Nice. What's next for you, Jeffrey? There's so many things. Like I've been getting into a lot of collaborations. So I've been doing work with an NBA team. So I did the Orlando Magic City Edition collection. I'm working on some projects with a group called the Kardashians. Okay. It's okay to say their name. But, everyone knows them. but I've been working with a lot of folks in the entertainment industry, even locally, to actually take all these industries, we're all creatives, and sort of create projects together, whether it's art or sculptures. What you'll see actually is I'll have an exhibit this
summer at the Chinese Theater in Los Angeles, where they put the handprints. So I'll be the first artist to exhibit there. So I'll have these giant 30 astronauts that are like landing and making their own footprints as part of that. And then it's going to travel to different cities and hopefully come here to the U.S. Fire. So, That's really good. and then just working with a lot of like Galing. music artists and just kind of honoring what it means to be Filipino and still figuring that out. I'm still kind of discovering it. So there's a lot of things I'd like to announce, but I can't, but you'll see at the show. But there's a lot of big Filipino brands that I'm going to make some interesting announcements about. But I appreciate all the support I've gotten from the Filipino community. I can't, I'm just really overwhelmed. You know, it's interesting because my artist name is just Jeffrey, but when I started doing work here, my mom and dad were like, Anak, you know, you have to have Manuel and Figueres. You have to have your full name on all your work. And I understand that. What but do they have to say now about everything you've achieved when once upon a time they were worried about you becoming a starving artist? You know, I think, in general, I think all of us, we just have to follow our passions, right? And I think, you know, that success will come with passion, whether it's monetary or whatever the road you lead on. But you just have to follow your passion. And, you know, I think it ended up working out for me, and hopefully I can inspire other people as well. Nice. You truly are an inspiration, Jeffrey. What other plans do you have during your stay here in the Philippines aside from the official ones? I'm just getting ready for my show on next week. I've been to here numerous times, gone to a lot of your beautiful islands, but you know, here it's really trying to balance work and family and friends. But you know, this show for me is my debut show, and I really have set my own self expectations to make it one of the best shows. So I think with Art Fair Philippines here, it's one of the exhibits here that have my giant sculptures, which I tried to still try to fit in a building. We had to crane them up to the roof, which is interesting. But you know, I just really love the idea when people drive by the work at SM Mega Mall or the ones at Double Dragon or actually the ones at MOA. Actually, I can announce this, I will have 12 zodiac sculptures that are 5 meters tall that will be on the rooftop of MOA as well, coming as well. So there's a lot of projects here, but I still, as much as I want to do work here, it's like I need to like be able to work in other countries so that then they can see what I'm doing over here and moving it to other places for appreciation. So. Thank you so much for reaching out to Amiga so that you could guest here. We could meet you in person, Jeffrey. No, what thank a you. great honor. No, great honor to have me here and have you guys here and interviewing me. And I appreciate everything you do for the Filipino community as well. So. Thank you, Jeffrey. Thank you you much. very much. Thank you, guys. Keep representing the Philippines in a really positive way everywhere. Thank you, Jeffrey. See you very So what is that? What is the saying? Kada Umaga. Kada Umaga. Kada Umaga. And the people Every watching morning. are the Kadas. Oh, okay. Maraming salamat, Jeffrey. Tama. Thank you, everyone. Thank you so much. Ayan, mga Kada. Imita rin po kayo ni Jeffrey sa kanyang show sa Metropolitan Museum, Manila. Abangan niyo po yan at ipapakita pa natin yan next week. Dito po sa Kada Umaga, I will cover it. Ayan, I'll be there to cover your show. Thank you. Nice. From an inspiring and truly amazing artist, kilalanin naman natin ang cast ng kauna-unahang FB serye sa Pilipinas sa Guess Who. Sa pagbabalik po yan ng world-class na show sa umaga, ito ang Kada Umaga! Your future work. Hindi na itatago ang tunay na pagkatao. Nandito ako sa ngalan ng boss ko, si Ginoong Fernando Berospi. Mararamdaman mo kung paano maghirap.
Gusto kong makita at maramdaman mo, Lloyd, ang pakiramdam ng nasa pagdurusa. Hanggang saan aabot ang kanyang kasamaan? Mr. Fernando Berosni. Siya ang nasa likod ng pananakot, pagbabanta at pagkawala mismo ng periodistang si Guillermo de la Cruz. Two sisters. Panalo tayo pag together, walang talo pag together. Let's stand together. Sa Net 25. Nawais ay diskarte, handang ibigay ang love and everything. Oh yeah! Basta para sa pamilya, love and love. Love and everything. May solusyon ang problema, may pag-asa kaya yan. Love and everything. Ang mapagmahal ng Pinay, tatakbo, lalangoy, lulundag, lilipad. At gagawin. Love and everything. Love. Harapin ang buhay with love and everything. Love and everything. Love. Harapin ang buhay with love and everything. Panalo tayo pag together, walang talo pag together. Let's stand together. Sa Net 25. Luzon Express Terminal. Mga kada, humanda na kayong kiligin ngayong Thursday morning dahil makakasama natin ang mga bida sa kauna-unahang FB series sa Pilipinas, ang Roommate. Uy, at ang kanilang pambato sa kantahan, hahandugan tayo ng nakakakilig na awiting paraluman ni Adi. Guest Room, mga kada!
sweetheart! Kamusta po? At syempre, tawagin na rin natin sina Jessie Bazran and MJ Manuel. Hello guys! Come here! Henrik, bati ka muna sa ating mga kada. Hello, sorry. Nawala. Jessie, ikaw. Ayan, good morning po sa lahat ng mga kadas na nanonood. Sana ay na-enjoy niyo ang performance, of course, ni Hendrik. And good morning po sa inyo. Good Hello! morning. MJ, bati ka! Hi, good morning po sa lahat ng nanonood. Good morning po mga kakadas. And supportahan niyo po kami dito sa aming ginagawa. Yun na nga, speaking of that, kamusta kayo? Ano yung pinagkakabalahan ninyo bukod sa, syempre, pagpopromote ng inyong FB series na Roommate? Nag-aaral din ba kayo? Ako po, yes. Ayan. Ako po ay nasa 4th year high school pa lang. And Junior, senior? junior po. Okay. Yan. And thank you sa school ko, pina-absent din ako today. Hello po sa mga teachers ko dyan, mga classmates ko na nanonood. I-shout out mo na sila dahil pinayagan ka. Kayo, MJ? Ako po, tinatapos ko po ngayon yung culinary school ko and Wow. graduating na po ako. Wow, February culinary. 22. Ikaw si Ikaw, Hendrik. Actually po, hindi. Pero I'm first year college naman po. Pero hindi ko lang po natuloy ngayon. Eto naman, nabanggit na natin kanina yung tungkol dun sa roommate. Kwentuhan nyo naman kami, ano ba yung story dito sa roommate? Saan ba umiikot yun? Sige. Yung roommate po kasi, it talks about mental health issues. Kung saan, parang despite of rough times, parang hindi mo alam na meron palang mag-accept sa'yo. Parang ganun po yung story niya. So parang meron kang support system sa Yes. lahat ng nararanasan. Yes, parang ganun po na parang akala natin if meron tayong something na nararamdaman is wala tayong maaasahan. Someone. Pero yun pala, marami tayong maaasahan na hindi lang natin alam po. Oy, angkop yan ngayong panahon ng pandemya, Yes, no? totoo, Maraming totoo. makaka-relate niyan. Pero unang pagkakataon ba ito, Hendrik, na nagkatrabaho kayong tatlo? Siyempre, mahirap pag sa umpisa, medyo nangangapa-ngapa pa, di ba? Totoo po. Pero actually, kami na Nidia, hindi po first time yung namin. Nagkasama na po kami sa isang project na Ipapalabas pa lang po. So, Dapat abangan po ng lahat yan. Pero siya po first time namin nakasama. First time Kumusta namin. naman? Kumusta naman? Ayun, masaya. Para yung sabi ni MJ, sige Super. na, masaya na lang. Super close talaga kami lahat dito sa roommate kasi. Nag-enjoy naman kayo. Oo nga. At saka sino-sino yung iba yung mga kasama pa sa roommate? Si Ernest Beaver po, si Nanay Carmel, si Nanay Sita, sila Ella San Pascual, Cassie Dacanay, si Sir Soliman Cruz, Soliman yes. Cruz po. And marami pa pong iba. Ayun. Kwentuhan nyo naman kami yung pagtanggap ng mga netizens natin dito sa roommate. Kumusta naman yung views nyo? Madami ba? Kasi talagang makaka-relate yung mostly mga millennials dito eh. Di ba? Yes, opo. Actually, ang dami na pong nadadala sa amin at ang daming nga nagre-request kasi tapos na po yung namin, hanggang episode 9 lang po siya. And then, ang dami nagre-request na magkakaroon sana ng season 2. Oo. Nagre-request sila. So, yun, ganda-ganda sila. Ano yung unforgettable comment na nabasa nyo or narinig nyo? Ako, sa akin po is yung parang, naiyak talaga sila. Parang naramdaman nila yung character na nakaka-relate sila na parang ganun din yung na-feel ko sa na-feel niya sa eksena. Kasi di ba nga po, it talks about mental health na parang na-feel nila yung character na parang ganun din sila. So tumatakbo siya sa akin na ang dami pala talagang nakaka-feel ng ganun. Yun po. Oh, that's nice. Ano pakiramdam naman dyan? And Hendrik, parang kayo raw yata yung tinaguri ang susunod na Katniel. Wow! Ang tawag sa'yo, Just Drake. Just Drake. Ako po kasi, it's an honor po na masabi na susunod na Katniel. Pero for me, as a fan of Katniel, nakikita ko parang wala nang susunod doon. Ang galing nila. But kami po kasi, lagi ko sinasabi, hindi kami magiging sunod na Katniel, but we will be the first Just Drake. Parang kumbaga, sila yung role models namin eh. So, we wanna be like them, but we don't really wanna follow their paths kasi magkaiba po kami ng talagang ginagawa din. Now, it's time to promote naman ang inyong mga
project, kung meron man kayong project na ginagawa ngayon o Roommate. susunod na project. At syempre, itong roommate na balita ko, last episode nyo na lang. Yes, sadly. Po. MJ, promote mo na sila. Ayan, ini-invite ko po kayo na manood. Sa page po yan ni Direk Gabby Ramos. And every Sunday po yan, 7 p.m. Sa mga hindi pa po nakapanood ng episode 1, pwede niyo po siyang balikan dahil libre lang po to sa page po yan ni Direk Gabby ulit. Every Sunday po, 7 p.m. Yun! Ayun, aabangan niyo po ang roommate, syempre. Every Saturday po yan sa kay Direk Gabby Ramos na page. So, every 6 p.m. po yan. And then, aabangan niyo rin po ang Home I Found In You namin, yung film namin po. Kasama ko po Na si Jassy bago. Busrad. Yes po, bago po. Opo. Ano yan? Just Trick din ba yan? Yes Yun po. naman. Mayroon ba kayong social media accounts sa Just Trick? Opo. Yes po, meron po. You can check our Facebook page, Jazzrick Official. Meron din po kaming IG, ang official Jazzrick, I think, or Jazzrick Official din. Pero meron din kaming personal accounts. Ako po, ang aking IG, Twitter, and TikTok, all in simply_Jassy. And ang akin naman pong YouTube channel ay Simply Jassy. And ang aking Facebook page ay Jassy. Yun po, maraming salamat. Thank you, si Hendrik naman. Hendrik. Ako po, i-follow nyo na lang po ako sa buhay ko. Gusto ko, follow nyo na lang ako sa Instagram ko at I am Hendrik Sitar. And syempre, TikTok ko, ganun din, same lang, I am Hendrik Sitar. So maraming salamat po. MJ! Ako po, aking TikTok, Twitter, Instagram at MJEEY Manuel. Ang aking Facebook page, MJ Manuel Amador. Yun! Maraming MJ salamat. Amador. Maraming salamat. Thank you, Jassy, Hendrik, at MJ sa inyong pagbisita sa amin ngayon. Salamat po, Salamat mga po kada. sa mga kadas. Have a Good great morning day. po. Good Pero morning. mamaya, makikisali kayo sa aming game. Kaya naman, mga kada, panoorin nyo na ang roommate. At anong susunod, Kuya Wedge? Alam ko, paborito mo rin. Oo, siyempre naman. Susunod, makikilala na natin kung sinong napiling best comment sa ating question of the day. Pakatutukan niya yan. Marami pang bubulaga sa inyo ngayong Huwebes ng Umaga sa pagbabalik ng Kada Umaga! Mga ka-PSL, ako di ay sigab dagangon ng Davao Occidental Tigers. Para sa mainit na aksyon, sa hardcourt, tutok lang sa Pilipinas Super League. Ito ang liga ko. Let's get together. Sunday 25. Wonder how you buy from a merchant, but the goods don't come from their own location. You might have come across this, especially on some e-commerce platforms. This is called drop shipping and is one of the innovations of a growing online marketplace. We will be speaking to a young company who is now embarking on drop shipping this 2023 to expand their business. Lean and Green's chairman, Christopher Puntanar, together with engineer Arginel Maisog, its president, will tell us more about their drop shipping plans. Isa kami sa kauna-unahang gumamit when it comes sa multi-level marketing ng dropshipping. Yung platform na ginamit namin, the social media, yun yung nagpapabilis na makilala ka agad sa market yung products. Open for business with Cesar Vallejos, Sunday, 9 p.m. Sa ano? Hi! We're back! Grabe naman mga bisita nating pandangal today. Yes! By world-class visual artists. Meron Amazing. cast of the first Facebook series. At eto pa! The 5 Billionaires. Oh, the 5 Billionaires! At meron pang pangmalakasan, Coach G, at Coach Tony. At isama na rin natin ang kada nating napili nating may Ayan. best comment sa ating question of
the day. Na, naniniwala ka bang first love never dies? Ano sabi ng mga boys natin dito? Wala pa. Ay, si Wedge, sabi niya hindi daw. Ito ako na yun. Si Kuya Tony Pet na lang. Ay, Meron pa. Ano? May magbabalik ba? Ganun ba yun? tumitibok pa. Puso'y umaalog. Ay, di pala. Natulog pala. Sabi ni Magbabalik. Tony Pet. Ito na, ang sabi ng ating Kada, ang kanyang panalong comment na nanggaling kay Rosal Intal, ay first love means ito yung nagpakilig sa akin na kahit di man kami nagkatuluyan, ay may time na maaalala mo pa rin ito. That reminds me, as a lesson, also to be careful when it comes to love or loving someone. Ano kayang lesson yung ano? Nabiti naman kami doon, Miss Rosal. Pero panalo ka pa rin ang aming special prize. Hintayin na lamang po ang tawag ng aming K-Staff para malaman kung paano po yan i-claim. Yun! Isasama na ba natin ang kada squad natin sa mga... Para mas marami, mas maganda. World class today? Yes! O, sino kaya? Tsaka yung top 5 billionaire, pwede ba sila sumali sa company? Hindi sila marunong mag-Tagalog. Wait lang, standby. Ang isama na lang natin sa ating world class na pampagising na game every morning, ang cast ng roommate na sina Hendrik Sitjar, si Jassy Busran at si MJ Manuel. Alright. Halika na't sumali sa ating Pampagesek! Dami nating contestants today, so ibig sabihin, race to 2 na lamang ito. Tama ba, Cards? Marami kayong oras. Wow. Okay. Elimination tayo hanggang matirang matibay. Matirang gising na gising. Kaya eto na, agad-agad ang pampaguessing word number 1. Ang pampaguessing word number 1 ay English. Amiga. 6 letters ito. Pinaghihirapan. Pinagkakagastusan. At minsan, iniiyakan. Ano ito? Para ito sa pag-aaral. Ang hirap Para hindi makarelate itong mga bisita natin, kailangan kang gumawa nito para ikaw ay graduate. Nang... Thesis! Aba. Ang sabi? Thesis! Sabi ng mga dimples ni Kuya Tony Pet, and thesis is correct! Ang galing! First Honor. First honor. First in our Hall of Fame. First billionaire. Sino kayang susunod? Ito ng pampaguessing word number 2. English. 9 letters. Wow, dami. Kaya niyo yan. Bagay. Dekorasyon sa ating bahay. Nagbibigay liwanag. Let there be light. Ay, nandito sa dila ko, hindi ko masabi. Meron sa sala. Lampshade. Meron ka ba nito? Meron. Sa sala o sa bedroom? Both. Marami. Lampshade is correct! Yaman. Ay, iwan po ang naman dito. Daming lampshade. 42 daw ang lampshade niya. O, sali kayo ha. Nagpa-function pa po yung utak namin. Nagba-buffer pa ba? Dapat meron tayong app, no? Pang-pag-guessing app. Siguro the whole day talaga ako mag-aral dyan. Ito na. Araw-araw naman. You don't need an app. We have an actual content. Good in Tagalog that I get to lol. Wow. Ito na. Pampaguessing word number 3. Tagalog. Oh, yun, no? Tagalog. Ito na Tagalog. Naku, amiga. Oh. 9 letters. Tao. Tao.
Propesyon. Nako, parang wedge ko diyan. Profession in Tagalog. Nagpapaanak. Ano? Kumadrona? Aba. Thank you so much po. Inumpisahan ni Wedge. Pero tinuloy ni Jassy. Jassy, Comadrona is correct. Midwife yung dati. Benz, tulungan mo din ako. Tatlo na sila. May 4 pa tayo dito, kaya eto na agad ang pampaguessing word number 4. English. Hi, Jassy. 9 letters ito. Kaya mo to, amiga. Maliwanag, nakakasilaw, masakit sa mata. Headlight. Aba. Galing. Ano sabi? Headlight. Hendrik? Hendrik headlight. Headlight is correct! Nakikiwan MJ, kayo. tayo na lang tatlo dito ni Wedge. Diba, Wedge? Amiga, kaya mo yan! Nakaka-drive ko kasi yan eh. Talo na talaga ako! 4 down, 3 to go. Pampaguessing word number 5. Tagalog. 4 letters lang, unahan. Inilalako. Ano yung ako? Taho. Inilalako. Taho. Ano daw? Taho. Grabe na. Ay, ang bilis! Wait lang! Ilalako ulit. Taho agad. Kasi kakakain lang namin yun kanina eh. Very good, MJ. Taho is correct. Eto na. May magbababay na dito at magtatago sa dilim. Pampaguessing, number 6. Tagalog. Lagi ako talo! 4 letters ito. Kaya mo to, amiga. English? Tagalog. Bagay. Isinusuot. Oh. You wear it. Wow. Wearable. Iba't iba ang kulay Assorted colors. at disenyo And design. nito. Ginagamit sa putik at sa ulan. Bota. Boots! Boots! Bakit naman boots? Go to that corner with no lighting. Goodbye! With no lighting. Bota is correct! Go to that corner with no actual lighting for you. Up! Bye, amiga! Ano naman? Tatlo-tatlo. At dahil wala ng oras, may team Kada Umaga at team Roommate. Eh, si Diana saan siya? Referee. Sa dilim. Friend. Referee ka. Supportive friend. Ano to? Isa na lang? Oh, championship round na to ha. Roommate versus KU. Ayos. Magkakadal lang po kami. Wala po! Tagalog. 4 letters. Yan na. Ano yun? Niyayakap. Unan! Sabay. Paki-check ka. I-check nyo nga po yung replay. Isa daw ulit, sabay, isa pa. Unan is correct. At sabay yung... Isa pa daw, sabay. Isa pa. Scrap nyo pabalik. Ito na ang pampaguessing word number 8. Oh, ayan na. Ubus yung question ni Tony Rose. Hirapan natin kayo. Oo nga. Wala na eh. Madadali na to eh. English. Uy nga, Alex.
dagat. Marine invertebrate. Kailangan protektahan. Iba't iba ang kulay nito. Dito nakatira ang mga... Corals! Nauna kami! Nauna, Cora! Nauna kami! Yeah. Corals is correct! Bakit kasi Pero Ross, madadali ayon sa na. ating mga hurado, nauna ang Team Ruben! Salamat po! Congratulations! Maraming salamat kay Jassy, kay MJ, kay Oh, thank you so much. Salamat po. And we wish you well sa inyong panibagong Facebook series. Yes, thank you po. Thank you so much. Salamat Thank you po. everyone po. Salamat Thank po. you. Thank you. Congratulations sa Kada Umaga. Thank you. At congratulations for being our Kada Challenge Pampaguessing Champion. Thank you po. O mga Kada, maraming salamat sa pagsali sa amin today. Bukas